So guys, ngayon ang gagawin natin is lilinisin ko yung desktop ko kasi medyo matagal ko na siyang hindi nagagamit ano. So simula kasi nung nag-pandemic hindi ko na siya nagagamit kasi ang madalas kong gamitin ay yung aking laptop. So ito kasi okay pa naman siya. Sayang naman kasi kung hindi ko rin na ginagamit. So meron lang ako yung mga ibang mga projects, mga files na nandito din sa drive itong aking desktop. So sayang din naman kung hanggang lang dito sa bahay tapos hindi ginagamit. Kaya ang gagawin ko ngayon, dilinisin ko siya at sana gumagana pa kasi medyo nabasa ito nung minsan umulan ng malakas dito sa amin and hindi ko napansin. So nababasa siya kasi malapit ito nakalagay dati dun sa may bintana namin. So nung umulan ng malakas, nabasa siya. So hindi naman nabasa yung loob niya pero yung labas, I'm sure naman na hindi mapapasok dito kasi naagapan naman siya. Pero hindi natin alam kung naka-apekto ba yung tubig ng ulan dito sa desktop natin. So yun, linisin ko muna siya, then pagkatapos ko linisan, update ko kagad kayo. Sige. So yun guys, tapos ko nang linisin tong desktop. So i-assemble na natin siya. Yun nga pala, bumili din ako guys ng bagong power cord na para dito sa desktop ko kasi yung power cord ko dati ginamit ko yung power cord nito dati sa tindahan namin. So yung printer kasi sa tindahan namin nasira yung power cord and sa na bumili ako, so mas hindi ko ginagamit yung desktop ko, ginamit ko muna yung power cord doon. So ngayon since gagamitin ko na siya, nag-order lang ulit sa Lazada and guys, gagamitin natin para sa pamalit sa power cord dito. Bukod dito, bumili rin ako ng wifi dongle kasi ayoko nang maglinya pa ng LAN cable para lang magkaroon ng internet itong desktop ko. So mas prefer ko kasi na wireless lang para at least madaling linisin at hindi problema sa cable management ano. So ito siya, kung interesado kayo pwede ilalagay ko yung link sa description ng video na to kung interesado kang bumili. So itong wifi USB adapter na to sa wifi 5 na siya and supported na niya yung 5G connection ng wifi. So yung iba po yung 5G connection sa 5G ng ginagamit natin sa cellular at sa mobile phone. So iba po yun. So ito is wifi 5G para sa wifi natin. Okay, setup ko lang sandali tapos balikan ulit kayo kung sana bukas ulit ito yung natin yung desktop natin. Okay. So guys, pagkatapos nating i-power on yung desktop, so buti naman tumatakbas pa siya, nag-on pa naman. Ayan, kung nakikita nyo, naka-flash din sa likod ko yung monitor. So bali, kinabit ko siya sa TV para malaki-laki yung screen natin. So ngayon, ang problema ko, yung keyboard hindi gumagana. Pero na-on ko naman siya, nakabit ko din naman yung mouse, gumagana pa naman yung mouse, pero yung keyboard talaga hindi na gumagana. Yung available ko naman keyboard dito sa bahay ngayon, Bluetooth keyboard, so wireless din ang problema ko lang din doon sa Bluetooth keyboard ko, Bluetooth siya, wala akong Bluetooth device dun sa motherboard ko, kaya hindi ko magamit yung wireless keyboard ko dito sa desktop. So ang ginawa natin ngayon, nag-order ako ng keyboard sa Grab. So buti na lang may available nakakabili ka na rin sa GrabMart ng keyboard. So antayin lang natin dumating dun sa GrabMart, nakalagay sa kanya
madideliver siya within 30 to 45 minutes. So ayun guys, antayin lang natin. Then tingnan natin kung ano ba itsura nung desktop ko, kasi medyo matagal-tagal na rin, more than 2 years ko na rin siyang hindi nagagamit, kaya hindi ko na rin kabisado kung ano pa yung mga files na available sa akin doon. And isa pa, gagamitin din natin to sa pagbablog natin, yung pag-edit ng mga videos na gagamitin natin, i-upload natin sa YouTube. Mahirap din kasi gamitin yung desktop ko, kasi unang-una ang problema ko sa desktop ko, or hindi naman talaga problema, pero more of mali kasi yung storage capacity ng aking laptop. So 256 gig yung storage capacity niya compared dito sa aking desktop na naka 1 gig yung storage capacity niya. So malaki talaga yung storage difference, kahit na sabihin natin nakasync yung account ko dito sa desktop, dito sa laptop ko dun sa cloud storage. Kaya lang kasi tuwing halimbawa sabihin natin magda-download ako ng video, maglalagay ako ng video doon, kailangan pa i-download ulit yung files para ma-access ko yung mga files o yung mga videos na i-edit ko. So medyo matagal din kasi kumakain siya ng bandwidth sa wifi natin, ano. Compared dito sa desktop natin, pwede tayo mag-save na maraming files dun sa kanyang storage. So mas convenient at mas madaling i-access yung mga videos na yun, lalo na kapag mag-i-edit. Yun yung dahilan natin kung bakit kailangan natin itong desktop, para malaki-laki yung storage natin para sa mga videos na kailangan i-edit natin, i-upload natin sa YouTube. So yun lang guys, antayin lang uli natin na dumating yung keyboard ko from Grab. So okay guys, balikan ko ulit kayo. So eto na guys, dumating na yung order natin sa Grab na keyboard. So ang gagawin natin, i-katay natin and para magamit natin yung desktop. So ito yung keyboard na in-order ko sa Grab. Okay naman siya, A4Tech yung kanyang brand. Kita ko lang, search na ako sa Grab ng keyboard, and lumabas naman yung mga available na keyboard sa Grab Mart. So yun, mabilis lang naman siya kasi mga around 30 minutes bago dumating sa akin yung order. So ito siya, ordinary keyboard na gagamitin natin. So kabit ko lang muna sandali itong keyboard natin, and tingnan natin, sana makapag-login na tayo kasi may pin yung aking desktop, kaya hindi tayo maka-login dun sa computer natin, ano. So maglagay ko kung sandali. So yun, gumagana naman siya guys. May ilaw, ayun o, dito naman siya. So wala na, and gumagana naman siya. Try natin. So yun, gumagana naman siya, kita nyo. Okay guys, so naka-login na tayo sa computer natin. So ito pala itsura ng desktop ko. Na-miss ko rin yung itsura ng desktop ko, na ang daming nakalagay. Hindi ko alam kung ano yung mga applications na naka-install dito. So makikita nyo, medyo hiwa-hiwalay yung aking mga icons, ano. So isa pa, matagal na rin kasi siyang di nabubuksan. So una natin gagawin ngayon, i-check muna natin yung condition ng ating desktop, then mag-update tayo. So guys, kagaya nga doon sabi ko sa
mga nagdaang videos ko, importante ang pag-update ng mga application. So kahit na ito yung sa desktop nyo, yung operating system, yung mga apps na ka-install doon, ganun din sa mga mobile phones ninyo. So siguraduhin lang natin lagi siyang updated yung mga applications para maiwasan na mapasok ng hacker and malware yung inyong system. So yun lang, sige. Check ko lang muna sandali itong aking desktop. Then proceed na tayo dun sa sa update. So yun nga pala guys, ito yung wifi dongle na binili natin. So ang gagawin ko is kakabit na natin, sasalpak na natin. Plug and play naman siya. So wala naman tayo sigurong in-expect na driver na kailangan dito, since generic driver naman I think yung nakalagay dito, kasi dito sa kanyang manual na kasama dito. Meron din nga pala siyang CD guys, para dun sa kung kailangan mong install. Meron naman tayong USB CD-ROM o DVD-ROM if kailangan natin. So sige, lagay ko lang muna ito. So yun, nag-auto detect naman siya. May kasama siyang wifi installation setup pagka pinabit mo yung dongle. So gagawin natin, install lang natin yung driver para magamit natin yung wifi. Ayun guys, so kung makikita nyo, available na yung mga tech na niya, yung mga wifi natin dito sa bahay, at ganun din sa mga wifi ng kapitbahay natin, So connecta na tayo dun sa wifi natin. Ayun guys, so connect tayo sa wifi. Check lang natin kung may internet na tayo. Antayin lang natin guys, kasi medyo matagal na rin itong ginagamit. So medyo nagtitake lang ng time yung pag-open ng mga application. So yan guys, mukhang may internet tayo. So medyo labo lang, medyo maliwanag lang, hindi ko lang alam kung may kita. So try natin patayin yung ilaw, baka mas kita dito sa camera. Ayan guys, hindi ko alam kung kita ba na masyado yata maliwanag, pero guys, at least may internet na tayo, So try natin mag-play ng mag-speed test. So punta lang tayo sa fast.com, and makikita natin na
speed test na tayo. So, 5G connection tayo. Ang problema na, maganda naman yung 5G connection kasi kung 100 Mbps yung internet connection mo, makakakonekta naman siya. Pero gawin natin, kukonekta lang tayo dun sa Wi-Fi 6 connection natin. So, 5G connection din siya pero mas mataas yung bandwidth. So, ito nakita natin 200 Mbps, so which is good naman sa atin ano. Yan naman yung sinubscribe natin sa ating ISP. So, kung nagtatanong kayo, ang ISP ko dito sa bahay o internet service provider ko dito sa bahay ay Globe. Meron din kaming PLDT. So, dati meron kaming internet o nag-subscribe ko internet sa Converge, kaya lang hindi maganda yung nag-experience natin sa Converge, kaya pinapalitan natin ng Globe. So ayun guys, ayun nga pala guys, disclaimer lang din, hindi ko naman sinisiraan yung Converge, pero ang internet connection din naman na hindi naman kagaya depende din yan sa location. So may mga location na mabilis at maganda ang connection ng Converge. So kagaya doon sa ibang akong mga opisina dati na recommended talaga nilang Converge kasi maganda ang connection ng Converge sa area nila. So nagkataon lang dito sa amin, medyo congested yata yung area namin sa Converge. Kaya ang nangyayari, ano siya, medyo mabagal dito lang na kapag peak hours. So, tinawagan din natin si Converge before, and ang advice nga nabanggit nga ni Converge dati is masyadong marami na connection dito sa area namin, kaya nakaka-experience ako ng pagbagal pagdating sa internet connection. Since ang lagi tayo work from home, work remotely, so kailangan talaga natin na mas reliable na connection. So ganun din naman sa kahit anong internet service provider ninyo o yung Wi-Fi provider ninyo, kung congested na rin sa area ninyo, may chance na bumagal yung internet connection nyo, so hindi ganun din. So hindi ko sa nila lahat na hindi ko sinasabing hindi maganda ang Converge, pero ang gusto ko lang ibigay na mensahe sa inyo depende talaga yan sa lugar. Kung talagang congested na yung lugar ninyo dun sa connection na yon, so talagang may chance ang bumagal. Nagkataon lang dito sa amin, marami na Converge, kaya hindi maganda yung connection ko, na kailangan ko talaga kasi yung trabaho nga natin, yung mga kliyente nga natin nasa ibang bansa, so laging work remotely, and kailangan ko ng stable na internet connection at hindi nagpa-fluctuate yung bandwidth niya, kasi laking epekto talaga ng bandwidth, ng pagbagal sa bandwidth ng Wi-Fi ninyo kapag may mga online calls kayo. So ito naman siguro na experience naman ng karamihan sa atin, lalo na nung nag-pandemic na lahat nag-aaral din sa bahay, yung mga bata so hindi talaga conducive, hindi talaga magandang yung mabagal yung internet connection. So dati nung na-converge tayo, nagsuswitch ako ng mobile data tsaka sa Converge, depende kung may kailangan, depende sa client na kausap mo. So syempre kung kliyente yung kausap mo, mas maganda talaga na mas stable yung connection mo. So minsan kasi nung time na yon, mas maganda pa na naka-mobile data ako kasi hindi choppy o hindi parang robot yung dating ko sa kausap ko o ka-meeting ko sa online. So yun, nung nagpalit tayo sa Globe, maganda naman siya, hindi ko na kailangan mag-mobile data, so mas tipid kasi hindi ko na kailangan mag-subscribe pa ng internet dun sa cellphone ko para yun yung gagamitin natin for internet connection kapag mayroon tayong mga call with our client. So yun lang, ngayon i-set up ko muna, ayusin ko muna tong desktop ko, so balikan ko kayo after ko ma-update itong aking
desktop. So, okay. Ayun guys, update ko lang, meron palang Bluetooth device itong aking motherboard, yung desktop ko, and naikabit ko na yung aking Miniso na keyboard. So, okay naman pala siya. Nangyari lang is kailangan lang i-pair siya, no? So, nagagamit ko na siya. So, kung nakikita nyo, so mas maganda kasi mas prepare natin yung wireless pagdating sa mga peripherals natin para hindi na tayo nag-aayos ng mga cables natin. So, magagamit pa rin man natin yung ating biniling keyboard pagka ginagamit natin itong desktop. Yun nga lang kasi may itong keyboard na to ginagamit ko dun sa laptop ko. So kahit na may keyboard na yung laptop natin, gumagamit pa rin ako ng keyboard kasi mas mabilis akong nakapag-type pagka ito yung gamit ko. So lalo na pagka may kachat ko yung client, so iba pa rin yung bilis ko mag-type dito sa keyboard compared sa keyboard ng laptop. So yun guys, update ko ulit kayo kung ano yung nagiging progress ko dito sa pag-update ng aking desktop. So, okay. Hi guys, update ko lang kayo dun sa ina-update natin na desktop, ano. So, inabot na tayo ng kinabukasan bago natin natapos yung pag-update natin. So, ayun na siya. Ayun, nasa baba siya nung TV namin. So, buti naman pumayag si Mrs. na doon ko ilagay yung desktop natin, ano. So, yun yung gagamitin nating monitor. So, yung TV natin. So, para sa mga nagtatanong, paano kung may nanonood ng TV and kailangan natin gamitin yung ating desktop. So, sinet up po natin yung ating desktop na pwede at tumanggap ng remote desktop connection. So, yung remote desktop connection po is ina-allow niya na makonekta o makontrol siya remotely. So, gamit yung ating laptop or mobile phone. So, yun yung sinetup natin sa kanya para kung sakali may nanonood ng TV at kailangan natin i-access yung desktop natin, hindi tayo makakabala sa mga nanonood ng TV. So, yun yung setup natin sa kanya. Yun lang, yun yung update natin. So, natapos natin yung setup and sa wakas, pwede na ulit natin gamitin yung desktop. So, kung mayroon kayong katanungan tungkol dun sa kung paano setup yung remote desktop, pwede kayong mag-comment down dito sa video and sasagutin natin lahat yan, or depende kung gaano karami mga katanungan or kakomplikado yung kailangan natin na isagot doon sa mga katanungan ninyo. Baka mag-create din tayo ng separate videos kung paano ko sinet up and masagot ko yung mga katanungan ninyo. Yun lang, and kung nagustuhan nyo yung video natin for today, don't forget to hit like and subscribe to my channel. Okay, goodbye everyone and see you on my next video. Bye bye.